Ayun mga kaibigan, no? Ano ba ang dapat nating gawin? Mag-ipon, magnegosyo, or mag-invest? Ayan. So, napakahalaga po ng tatlong bagay na ito. At naisipan ko gawan ito ng video or ng vlog kasi may nabasa ako hindi lang sa aking mga comments, sa aking mga video sa YT, pati na rin sa FB. May nagtatanong. Marami sa ating mga kababayan actually ang nagtatanong. Lalo na yung gusto talaga no, magnegosyo. Pero nagdadalawang isip sila. So, nagtatanong sila, ano ba ang dapat unahin? Mag-ipon o magnegosyo? Saka na mag-ipon, magnegosyo muna or mag-invest? Napakahalagang mga katanungan, kaibigan. Makakatulong ang mga katanungan na ito sa pag-asinso natin para na rin makaahon tayo sa kahirapan. Mga kaibigan, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So again, napakaganda ng ating topic ngayon. Tatalakayin natin kung ano ba ang mas unahin natin. Mag-ipon ba, ang magnegosyo pa, or ang mag-invest? So direct to the point sa Ate JB, kaibigan. Kailangan unahin natin gawin yung pag-iipon. Mag-ipon po tayo, kaibigan, no? Kung meron kang trabaho ngayon, kumikita ka ngayon, mag-ipon ka, tsaka ka magnegosyo. Bakit mahalaga ang pag-ipon? Marami na beses ko na sinabi, kaibigan, ang pag-iipon napakahalaga para may magamit tayo. Kung sagaling may mga problema na darating, kailangan natin yung mga sudden expenses, no? So may mga pagkakagastusan na hindi naman natin inaakala na darating. So mas maganda ang may ipon tayo para no hindi na natin kailangan manghiram sa ibang tao. Which is, alam naman natin, pag mangutang tayo ng pera, mostly mga 90%, meron talagang tubo. Ayan, merong interest. Kahit mga kaibigan natin, no, kahit kabag-anak, minsan nagpapatubo. Kaya mahalaga na mag-ipon tayo. Mahalaga ang bagay na ito, kaibigan. And aside mahalaga ito dahil hindi na natin kailangan mangutang kung may mga emergency, mahalaga rin na mag-ipon tayo kasi pag gusto natin magnegosyo, at least may puhunan na tayo, no? Kung mayroon mga magandang oportunidad, no? Good opportunities na darating. May magsasabi sa iyo, yung kaibigan mo, sasabihin ka, uy, magnegosyo tayo, magandang negosyo ito, papatok ito. Tapos ikaw wala kang ipon, paano ka mag-start ng negosyo? Wala kang pera, no? Manghiram ka, again may tubo. Ayan, so mahalaga talaga na may ipon tayo o nag-iipon tayo, kaibigan. Kaya unahin talaga natin yung pag-iipon. First talaga para makaahon tayo sa kahirapan o masinso ang buhay natin, lalo na yung ating family, mabigyan natin magandang kinabukasan. Maganda talaga na ang una natin gawin ay mag-ipon. And then ngayon na may ipon na tayo, nag-iipon tayo, dito na papasok yung pangalawa na pinakamaganda natin gawin, magnegosyo. Ayan. So may maganda talaga na may negosyo tayo. Aside from may trabaho tayo, may negosyo pa tayo. Yung iba nga palagi nila sinasabi mas maganda yung negosyante kaysa trabahante. Ayan. So both sides, no, merong mga magandang advantages and disadvantages. Pero mas maganda talaga, kaibigan, no, pag ikaw may trabaho and then on the other hand, may negosyo ka. Ngayon, pag gamay mo na yung negosyo, maganda yung pagpapatakbo mo na yung negosyo, no, well stable lang yung negosyo, kumikita ka na, wow, congratulations, no, yung kita mo, kaibigan, no, pwede mo itong i-invest. Dito na papasok yung pangatlo, yung pag-invest natin. Pero, bago ko makalimutan, no, ipapalala ko sa inyo, na kahit well stable na yung negosyo, maganda na ang takbo nito, kaibigan, huwag ka pa rin tumigil sa yung sinabi ko na first, pag-iipon, no? Yung iba, iniisip nila, oy, maganda na yung takbo na aking negosyo, no need to save money. Hindi ko na kailangan mag-ipon kasi maganda na ang takbo ng negosyo ko. Kaibigan, hindi naman tayo sigurado ano mangyayari, no, sa future. Baka biglang bumagsak ang yung negosyo. Yun, katulad nung may COVID, di ba, marami negosyo ang nagsara. Paano kung wala kang ipon? Kasi tumigil ka sa pag-iipon nang may negosyo ka na. Yung iba kasi sa atin, pag na-notice nila, naramdaman nila na maganda ang takbo ng kanilang negosyo, anong ginagawa? Tumitigil sa pag-iipon kasi confidence. Ang confidence nasa kanila, very much confident, no?
No need ako mag-ipon. Hindi na ako mag-ipon, Ate JB. Hindi na ako mag-ipon kasi may negosyo naman ako. Maganda ang takbo, so may pera ako palagi. Kaibigan, that's a very big mistake. Wag na wag ikaw tumigil sa pag-iipon. Kahit may maganda ka ng negosyo, kahit maganda, malaki yung sahod mo, no? Wag kang overconfident, no? Mag-ipon ka pa rin, napakahalaga. Kasi marami na ako nakilala, siguro ikaw rin kaibigan, noon na yung mga negosyo bigla ang nagsara, nagkasakit sila, hindi na nila mahandle ang kanilang negosyo, yung pera ng kanilang negosyo napunta pang bayad sa mga doktor, sa pabili ng gamot, so naubos ang pera na negosyo tapos wala pang ipon. O di ba? Kaya ikaw kaibigan, kahit maganda na po ang takbo ng negosyo, huwag ka pa rin tumigil sa pag-iipon. So again, mag-ipon ka, yun yung pinaka-importante. May ipon ka, and then pangalawa, magnegosyo ka. Ngayon kaibigan, pag ikaw again may negosyo na, nag-ipon ka pa rin, hindi naman lahat ng kita or profit mo sa yung negosyo, ipunin mo. Hindi naman lalago, hindi naman tutubo yung ating pera pag iniipon na natin, no? Ilagay natin sa bangko, magkano lang ba ang tubo, no? Yung pera mo, yung 1,000 mo, siguro 2 pesos lang tubo sa isang taon or 20 pesos. No, basta maliit lang. Siguro 20 pesos lang. Yung 100 mo sa bangko, mga 2 pesos. So, kung meron kang 1,000 sa bangko, mga 20 pesos, hindi siguro lalagpas na 20 pesos. Swerte na kung may 30 pesos ka sa buong taon. Kaya, hindi lang dapat mag-ipon tayo. No, again, una, mag-ipon tayo. Then, magnegosyo. Ngayon, yung kita or profit natin sa negosyo, kumuha ka doon, mga 10 to 20% sa kita mo. Sa yung negosyo, sa yung profit, no? Kumuha ka ng 10 to 20% sa yung profit, iipon mo. Mag-ipon ka pa rin. But then, the remaining profit, which is 80 to 90%, i-invest mo. Dito na papasok yung investment. Bakit? Para mas mapalago mo pa ang yung pera. So, huwag kang mag-focus sa isa lang source of income, isa lang negosyo, i-invest mo. Ito yung dahilan, kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Kasi yung pera nila, ini-invest nila sa ibang negosyo. Ayan. So, kung marami ka ng sources of income, marami ka ng negosyo, kung yung isa, malugi, magsara, ay huwag masyado mabahala kasi may other sources of income ka. May investment ka, nag-i-invest ka sa ibang negosyo, sa ibang larangan. So, marami kang investment. So, kahit may isa or dalawa sa yung pinagkakakitaan, sa yung sources of income, ang biglang wala na, nawala, kasi nga maraming mga dahilan, at least meron ka bang other pagkukunan ng pera? Meron ka pang other source or sources of income kasi nag-invest ka. So itong napakahalaga, isa sa napakahalagang bagay na dapat mong gawin, mag-invest. Ano? Huwag puro ipon, huwag puro tutok sa isang negosyo, dapat mag-invest ka pa rin. Kaya nga ako noon nag-iipon ako. Nag-ipon ako ng pera, itong aking negosyo, may kunti tayong kita or profit. Part of that profit, ginagamit ko sa aking sarili. And then part of that profit, in-invest ko sa isang negosyo. Nag-open ako ng Pesonet Cafe, nanindal mo sa aking pagkabisaya, nagtinda ng ulam sa labas at nagpapahiram ako ng pera na may interest, konti lang namang interest. So pumasok ako, I venture to other businesses, nag-invest ako. Kung sakali man lang na maisa sa mga negosyo ko ang mawala, magsara, malugi, at least meron pa akong another negosyo or another source of income kasi nga nag-invest ako. So napakahalaga ng pag-invest. Ang tatlong ito kaibigan, puro mahalaga. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan, kung gusto mong umasin sa iyong buhay, mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong family, dapat una, nag-iipon ka. No, lahat naman siguro tayo may mga trabaho. Kung meron mang walang trabaho, kaunti lang. So, but most of us na may trabaho, may source of income. So, yung sweldo mo, yung sahod mo, kumuha ka doon, kahit kaunti lang, mag-ipon ka. Mahalaga yun ha? And then, magnegosyo ka. Kahit anong negosyo, basta legal. Pero huwag ka naman papasok sa isang negosyo na wala kang nalalaman. Planuhin mo muna ng mabuti yung market mo. Yan. Planuhin mo ng mabuti bago ka papasok sa isang negosyo, no? Kasi palagi ko sinasabi, huwag kang pupunta sa war o sa gera na hindi sapat ang iyong bala. O, di ba? So again, mag-ipon ka, magnegosyo ka, and then isa sa mga importante sa lahat, again, mag-invest. Investment, kaibigan, napakahalaga. Kasi
kahit mag-ipon ka pa na mag-ipon, mahirap talaga na mapalago natin yung ating pera pag naipon lang tayo. Kunti lang kasi sa bangko, kaunti lang interest at baka yung ipon natin, magamit pa natin, lalo na't wala tayong emergency fund. Mahalaga pala ang emergency fund. So meron kang emergency fund, kaibigan, na iba yung sa natural na savings or pag-ipon. So kung wala kang ipon, kaibigan, again, baka magamit mo yung pera, no, yung sahod mo maubos, manghiram ka, and then kung yung ipon mo, pag hindi ka nagnegosyo or hindi ka nag-invest, yung ipon mo baka maubos kasi gagamitin mo yun pag may sudden expenses, may mga problema na darating, kukuha ka ngayon sa iyong ipon. So, mahirap talaga pag ipon lang ng ipon. Kailangan mag-ipon, magnegosyo, mag-invest para tiyak, no, malaki ang chance na makaahon ka sa kahirapan, may maganda kang buhay, lalo na mabigyan mo na magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Ito ang napakaganda. At makakatulong ka pa sa ibang tao. Kasi no, pag nagnegosyo ka, ma-investment ka, pwede mo ngayon makakilala mo, i-hire mo sila, patrabahoin mo sila sa iyong company o sa iyong negosyo. So makakatulong ka sa ibang tao. Pag marami kang pera, may negosyo ka, kasi pwede ka mag-hire. Yung mga kaibigan mo, yung kakilala mo, yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, yun, no? yung mga inaanak mo, pwede mo patrabahuin sa iyong negosyo. O di mo, makakatulong ka. Ayan, so maganda ito, kaibigan, para talaga sa pag-asenso ng ating buhay. Okay? Okay, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi natin tanan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na umasenso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, kaibigan, napakalaga. Pinaka-importante sa lahat, we have God in our life. Dapat talaga nasa puso natin, nasa buhay natin ang Panginoon. Sa lahat nating gawin, dapat meron sa buhay natin ang Panginoon, God first always, no? Makakatulong ito, kaibigan, hindi tayo pababayaan ng Diyos pag tayo ay palaging tumatawag sa Kanya, o di ba? Ayan. So again, thank you so much, kaibigan, ha? Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman mag-subscribe ka na kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong o sa ating pag-asenso. Ang sana, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. Kaibigan, please don't skip the ads. So, malaking tulong to sa amin, aking pamilya. Sa TGB, sa totoo lang, ito lang yung ads na talagang makakatulong sa akin, no? Kasi hindi naman tayo nakakatanggap ng super gift, super chat. So, please don't skip the ads, no? No need to give me anything. Just don't skip the ads po. Please, malaking tulong to sa amin, ang aking family. At sana gawin niyo po yung mga sinasabi ko dahil makakatulong rin po ito sa inyong pag-asenso, okay? Again, aasenso tayong lahat, claim it, okay? Thank you so much. God bless.